Yung batang Koreanong kailangan pumasok sa school, ayan, borlog pa mga mare. Buti na lang pagdating namin sa eskwelahan, nagising na rin naman ng bata. Napuyat at kinulang sa tulog mga mare, kaya antok na antok siya ngayong umaga. Pagkatid ko sa kanya, dumiretso nga kami dito sa pinag-aalmusalan namin. Kasama itong mga kapatid ko, pati si Wednesday nga pala to at nakaschedule kami para pumunta ng gym. Pero bigla kaming nagutom ni daddy mga mare, kaya kumain na muna kami ng lugaw bago nga kami mag-gym. O diba, hindi pa nga kami nakakapagpapawis, pero ayan, nagutom na nga kami. After namin kumain, dumiretso na rin naman kami at dahil na nga namin kumain, late na kami nakapunta dito at hindi kami nakapag-start agad. Kaya naman hindi ko natapos yung workout Around 11, hindi pa ako tapos mga mare, pero kailangan ko nang umalis dahil nga susunduin ko si Aizen around 11:20. Dapat nandito na ako sa 12 pa naman yung labas nila Aizen mga mare, pero pumupunta ako na maaga kasi ayaw ko siyang maghintay. Kapag kasi medyo na late ako nang punta mga mare, naku sobrang traffic na at hindi ko agad masusundo si Aizen at mag-aantay nga siya ng matagal at yun ang iniiwasan ko. Pag-uwi namin ng bahay, dumiretso nga siya dito sa kapitbahay ko mga mare. Aba, nakatunog ata siya na bagong grocery yung kapitbahay ko at ayan, nakikigrocery nga. Kung ano-ano ang kinakalkal niya dyan mga mare, at kapag nakakita siya ng pagkain na kinakain niya, talaga namang kukunin niya. Eto nga't nakapuno siya ng maliit na box mga mare, at nagpupumilit na siya nga yung magbuhat, hindi naman niya kaya. Nakakuha nga siya ng mga pambaon niya mga mare, buti na lang at hinahayaan talaga siya ng mga kapitbahay. Hindi nga rin pala ako nakapagluto ng ulam mga mare, kaya naman itong inuulam ko ngayon galing din sa kapitbahay. Gusto nga ng saging ito na sinisig mga mare, tapos sinamahan ko na rin ng pritong tinapa. Tagal ko na hindi nakakain ng tinapa, kaya feeling ko sobrang sarap niya mga mare na parami tuloy ang kain. After namin kumain ng lunch mga mare, nag-nap time nga itong si Aizen. Pagising niya, ayan, nagiyan na nga siya sa may Sinabi ko kasi sa kanya, nabibilan ko siya ng laruan mga mare. Kung nakita niyo yung in-upload ko na reels, yun. Kapag sinabi ko, kailangan talaga ito pa rin. Once sinabihan siya na aalis kami at bibilan ko siya ng laruan mga mare, kailangan talaga namin gawin yun kahit anong mangyari. Kasi by doing that mga mare, nagiging madali kay Aizen na paniwalaan yung mga sinasabi namin at pagkatiwalaan para matutunan niya na kapag sinabi niya at pinaramis niya, kailangan din niyang gawin at tuparin. Kung may binili para sa anak, syempre meron din sa nanay. And yung sa akin naman mga mare, syempre hindi laruan, kape yung gusto ko. Kape. Mula nung ma-discover ko yung Zeus Coffee mga mare, parati na nga ako nag-order sa kanila. And yung in-order ko lagi yung Spanish latte nila na kasi mga mare, mahilig sa mga sea salt and Spanish latte. And nung nalaman ko na meron silang ibang version ng Spanish latte, tinry ko and then nagustuhan ko na din talaga siya. After namin sa may Marky Mall mga mare, dumiretso nga kami dito sa may ramen bar. Dito nga kami magmimeriendang dalawang magnanay. Kaya siguro napili ko na dito na lang kami sa may alfresco nila mga mare, kasi baka na-predict ko na mangyayari to. Hindi pa nga kami nag-uumpisa kumain. Ayan, natapon na nga isang basong tubig. Ito nga pala yung in-order namin mga mare, and mag-share na lang kami ni Aizen. Aka ramen ito from Makimura Ramen Bar. Etong takoyaki talaga yung kinrave ko mga mare. Ang kaso gusto ko yung squid nila, pero crab stick yung laman niyan. Pero tinry ko na rin, baka magustuhan ko. Pero mas gusto ko talaga yung squid yung laman mga mare. Pagpasensyahan nyo na yung table namin dyan mga mare. Talagang basang-basa at wala akong pampunas. Nahihiya na rin akong humingi dun sa mga staff. After namin kumain dalawa ni Aizen, dumiretso lang ako sa may gas station dahil wala na palang gas itong sasakyan ko. 1.5 nga pala yung full tank nito mga mare. Inaabot na to ng 2 weeks. Sulit na to kasi ginagamit ko to araw-araw pang hatid kay Aizen sa school, sa swimming lesson, sa therapy niya, pang grocery ko na rin mga mare. At every time na namamalengke ako, ito yung gamit ko. Kami umuwi, dumaan na nga rin kami dito sa may Robinson's Easy Mart dahil kailangan ko na nga mag-replenish ng mga pambaon ni Aizen. Sanay na si Aizen dito mga mare. Gusto talaga niya, siya yung nagpo-push ng cart. Siya na nga rin namili kung ano yung mga babaonin niya at hinayaan ko naman siya. Alam na rin naman kasi niya kung ano yung mga binabaon niya at gusto niyang kinakain mga mare. And every time na namimili kami, siya na talaga yung kumukuha. Iilan lang yung mga gustong baunin at kinakain talaga ni Aizen mga mare. Kaya paulit-ulit lang talaga yung mga baon niya. Pero this time mga mare, yung mga baon na nakikita niya sa mga classmate niya, pinagkukuha nga niya at gusto niya nga rin natutuwa naman ako dahil sa mga classmate niya, natututo na nga siyang mag-try ng iba't ibang klaseng pagkain. Kagaya nga nitong mga drinks na yan, nakita niya lang sa mga kaklase niya. Diyos ko, sa counter pa talaga nilagay itong mga itlog na to. Talaga namang hindi mapigilang magpabili ng batang Koreano ng itlog na yan. Anyway, hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. Bye!